Katotohanan Part 59. Nang panahon ng mga sinaunang Romano, sila ay talaga naman nakilala sa pagiging maarte sa katawan. Nang panahon nila ay mayroong mga sauna at mayroong mga magaganda na palikuran. Maayos din ang kanilang mga pananamit. Kasama sa kanilang ritual ay ang pagsisipilyo. Matapos na kanilang linisin ang kanilang mga ngipin, ay saka naman sila nagmumumog ng ihi. Ang ihi po, mga katinagalog ko, ay nagtataglay ng ammonia na itinanghal na ang pinakamabisang panlinis ng kahit na anong klaseng mga dumi. Katotohanan Part 60. Nang panahon ng sinaunang mga taga-Ehipto, mahalaga din ang kalinisan sa kanilang mga katawan. Dahil sa kuto, lalaki man o babae, sila ay nagpapakalbo. Tanging ang pinakamayayaman lamang ang may karapatan na magsuot ng mga magagandang mga piluka. Ang mga sinaunang taga-Ehipto po ay nag-imbento ng kauna-unahang toothpaste na pangsipilyo. Katotohanan Part 61. Mayroong 32 kalamnan o mga muscles sa magkabilang tenga ng mga pusa. Ang pambansang awit ng bansang Espanya ay walang salita. Sa salitang Hapon, ang kuchi sa mishi ay ang pagiging takaw tingin. 2 kada 1,000,000 lobster ang magiging kulay asul. Kayang marinig ang pintig ng puso ng asul na balyena sa layong 3 kilometro sa ilalim ng tubig. Tanging ang mga tao lamang ang may kakayahan na mag-blush o mamula. Iba't iba ang itsura ng ating mga dila. Mayroong 1,000 uri ng mga saging sa buong mundo. Ang palabas sa telebisyon na ang Big Brother ay nagmula sa bansang Netherlands at ito ay nagsimula ng taong 1999 pa. Katotohanan Part 62. Nang sinauna pong panahon, mga katinagalog ko, ang kandila ay gawa po sa taba o sebo ng mga baka at maging sa pukyutan ng mga bubuyog o ang mga beeswax. At dahil sa agawan ng kaharian at digmaan ng sinaunang mga panahon, madalas na ang isang kaharian na natatalo ay nakakaranas ng matinding gutom at taghirap. Dahil dito, mga katinagalog, madalas na inuumit noon ang kandila upang maging kanilang pagkain. Ito ay upang mapunan ang kanilang kumakalam na mga sikmura.